Nagbabalik po ang unang balita. Pinaghahanap na ng mga otoridad ng suspect sa pananambang sa isang radio broadcaster. Napatay si Marlina Flores Sumera habang papasok po sa trabaho. Narito ang report ni Rida Reyes. Hindi na kailangan pa ng salita para maipaliwanag ang pagtangis na nararamdaman ng tatlong anak ng radio broadcaster na si Marlina Flores Sumera. Papasok daw si Sumera sa DZME radio station sa Caloocan nang tambangan siya ng dalawang di pa nakikilalang kalalakihan. Nagawa pa siyang itakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival matapos magtamo ng tama ng baril sa likurang bahagi ng ulo na tumagos hanggang kaliwang mata. Ang isang kapitbahay ni Marlina na ikwento pa ang kanyang nasaksihan ilang minuto bago ang pamamaril. Kumain po siya ng lugar. Nakaupo pa sila dyan. Tapos lumipat doon sila po sa may tindahan. Nakaupo pa nila sila rin doon. Tapos inabangan nila yung si Ma'am Len po. Yun na yun. Yung sinalubog na po nila yun. 30 taon ng radio anchor si Marlina sa public service program na arangkada 15:30 sa DZME. Pero hindi raw pagiging media ang nakikita ng kanyang mister na nasa likod ng pagpatay kay Marlina, kundi ang kanyang mga kinabibilangang grupo. Pangulo kasi siya ng Silonia Neighborhood Association sa kanilang barangay sa May Silo sa Malabon at kabilang daw sa ipinaglalaban ay ang karapatan nilang magkakapit bahay sa lupa. Kung sa media, wala naman siya nakakaaway. Ang ano diyan, ang gulo na nakikita ko is lupa. Ang nakikita diyan, yung ibang ayaw mapunta sa ibang tao yung lupa ngayon. Agarang hustisya ang kanyang panawagan sa sinapit ng may bahay. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Nag-emosyonal ang pagkikita ng ilang Pilipino at kanilang mga kaanak matapos paghiwalayin ng kalamidad sa Iwate, Japan. Nasaksihan ng GMA News ang bakas ng pinsala ng lindol at tsunami at narito po ang report ni June Veneracion. Ang mga coastal areas sa Japan ang pinakamatinding tinamaan ng tsunami. Makaraan ang mahabang biyahe mula Tokyo, narating namin kasama ang mga taga-embahada ng Pilipinas sa Japan ang ilan sa mga lugar na halos burahin sa mapa ng rumagasang tubig. Ito ang iniwang bakas ng matinding tsunami dito sa Japan, itong Iwate, ang isa sa pinakamatinding tinamaan na lugar dito sa bansang ito. Kung makikita niyo yung kalat na iniwan ng rumaragasang tubig. Ang mga sasakyan nagkatumba-tumba. At ito, papakita namin sa inyo. Ang barko, tinulak na parang laruan. Kahit saan kami lumingon, makikita ang bakas ng pinsala ng kalamidad. Marami ang mga nasawi dito at marami pang nawawala hanggang ngayon. Itong mga kababayan nating Pilipino, ngayon lang nagkita-kita mula nang tumama ang lindol at tsunami. Ang luha at ispit ng yakap, dala ng labis na kasiyahan ng malaman na nakaligtas ang isa't isa sa matinding trahedya. Nalaman ko po ito ko sa tsunami dito sa... Kasi nung una ko po kayo naisip. Mahigit siyang naraan ng Pilipino sa Iwate. Nasa 200 sa kanilang hindi pa rin nakikita. Kabilang sa pinaghahanap ng grupo ni Rachel Takahashi ay isang Pinay na kilala nilang si Flora May Kumatsu. Paputol-putol pa rin ang supply ng kuryente rito. Marami ang nawala ng trabaho dahil sa mga nasirang opisina at pabrika. Kaya pahirapan sa pagbili ng pagkain at mainom na tubig. Parang parking lot pa rin ang haba ng pila sa mga gasolinahan. Ang lamig na temperatura rito, tila nakakadagdag din sa bigat ng damdamin ng mga mamamayan matapos ang dilubyo. Ito ang unang balita mula sa Tokyo, Japan. June Veneracion reporting. Patuloy pa rin ang sagupaan sa pagitan ng Western Coalition Forces at puwersa ni Libyan Leader Muammar Gaddafi. Kaya naman pinili ng ilang OFW na lumikas at umuwi na lang sa bansa. Darito ang report ni Susan Enriquez. Naglalagablab pa ang mga tangke at sasakyan ng mga militar matapos mapuruhan ang base militar sa Tahura, Libya matapos umatake ang coalition forces. Sa di kalayuan, mistulang fireworks sa kalangitan ang palitan ng mga putok. Tumagal ito hanggang magbukang liwayway.
tinatayang 18 ang nasawi dito. Pero tinanggi ng US military na may mga sibilyang nadamay sa airstrike. Taliwas ito sa bintang ng gobyerno ng Libya. Bilang pruweba, pinayagan ng media na makapasok sa ospital ng Tripoli. Bumungad ang mga bangkay ng mga sibilyan na sinasabing napatay. Si Libyan leader Muammar Gaddafi, patuloy pa rin ang paninindigang di uurong sa laban. Ang mga taga-suporta niya, nakahanda raw protektahan siya. Galing sa iba't ibang lugar sa Libya ang 13 OFW na dumating. Kwento ni Joselito Mendoza na delay ang uwi niya dahil pinigilan siya ng kanyang employer. Nang makitang mas magiging peligroso kung mananatili siya sa Libya, kahit 20 oras ang biyahe papuntang Philippine Embassy sa Tripoli, tiniis niya. Yung pagpapasya ng umuwi na, talagang uuwi na kami. Yung decision namin yung umuwi na talaga dahil magulo eh. Walang kasiguruhan na yung kaligtasan mo eh. Di ba? So yung nga lang, nabalam kami, gawa rin ng kumpanya. Standby, wala naman silang action plan sa amin. Yung iba ayaw pa umuwi, pinakikiusapan na magulo na eh. Si Moises Dumalasa, abot-abot ang papuri sa mga opisyal ng gobyerno na nag-asikaso sa kanila. Nasa Tunis na kami, namin sa television, talagang nagpuputukan, nakikita namin, nasa Tunis na kami. Mas mataas na sweldo raw ang dahilan kaya ayaw umuwi ng ibang OFW na nasa Libya. Pero para kay Joe Gutierrez, mas gugustuhin niya matiyak ang kanyang kaligtasan kaysa maghangad ng malaking sahod. Ay siya lang malaki ang sweldo mo, kung mas malaki naman ang tama ng katawan mo sa bala, ano pa, ang pera mo. Hindi naman bawat oras pera ang kailangan mo, kailangan din na buhay ka. Para sa unang balita, Susan Enriquez, reporting. Nakikipagtulungan sa mga otoridad ng Pilipinas o sa Pilipinas ang ilang aminadong drug mule sa pagbuwag sa mga international drug syndicate. Nakilala ng GMA News ang dalawa sa mga drug mule at naritong exclusive report ni Jiggy Manica. Sa kabila ng sunod-sunod na operasyon laban sa mga drug mule at ang tuloy ng pagbitay sa 3 Pilipinong drug mule sa China sa Marso at 30, ayon sa NBI, nananatili raw walang takot at tuloy lang ang operasyon ng West African Drug Syndicate, ang grupong nagre-recruit daw sa mga Pilipino upang maging drug mule. Sina Louie at Laiko, di nila tunay na pangalan, dalawa lamang sa mga na-recruit ng grupo. 3 hanggang 5,000 dolyar daw o may 200,000 piso ang bayad sa kanila. Sa bawat biyahe nila ng droga sa itotoka sa kanilang bansa. Pero di tulad ng iba, nakikipagtulungan ng dalawa sa pamahalaan para matunto ng mga ulo ng sindikato kahit walang pabuya. Katunayan, nasa 30 miyembro ng sindikato na ang nadakip ng NBI dahil sa impormasyong ibinibigay ni Louie at Laiko. Para matularan ng ibang mga dating yun na sana makapagtulungan sila sa gobyerno para matigil na yung mga media dyan na nabibiktima sa mga kababayan natin. Malaking bagay yun dahil yung mga nauna ng mga drug mule, alam man nila yung, yung sistema kung paano ang pag-iisip ng itong mga West African drug groups. At saka kilala nila yung mga dating members at saka leaders ng WADS. So, malaking tulong ang magagawa nitong mga dating mga drug mule na ito. Binigyan ng scholarship sa kolehiyo ni Vice President Jojo Marbinay ang anak ni Louie, gayon din ang asawa ni Laiko na buntis sa kanilang panganay. Ang aming kapatirang Alpha Phi Omega ay talagang in-encourage namin na tumulong dun sa mga ganyang bagay, no? Hindi lang dun sa mga drug mules, siyempre tumulong tayo dun sa mga ikabubuti ng ating bayan. Dun sa mga drug mules or mga taong gumagawa ng ganyan, ay handa kaming tumulong sa inyo. Nagpapasalamat ako at malaking tulong na sa inyo. Naka-scholar naman ako. May hanapan ako magpa-sinapakang ng matrikula. Para sa unang balita, Jiggy Manica reporting. Myanmar at Northern Thailand niyanig ng magnitude 6.8 na lindol. Naramdaman ang pagyanig sa Bangkok, Central Myanmar at maging sa capital ng Vietnam na Hanoi. Nasa 111 kilometers hilaga ng bayan ng Chiang Rai sa Thailand.